Gilan lamang sa mga tauhan sa kasaysayan ng Biblia ang nagdala ng labis na sakit at pagdurusa gaya ni Jeremias. Hindi lang siya isang propeta, siya ay isang taong pinasan ang bigat na isang misyon na walang gustong pakinggan. Habang ang ibang mga propeta ay iginagalang, siya naman ay kinutya. Habang ang ilan ay naghayag ng mga pagpapala, siya ay kailangang magbabala tungkol sa pagkawasa. At ang pinakamasakit, tama siya. Ngunit sa halip na pagkilala, natanggap niya ang galit, paghusig at pagpapahirap. Isipin mo na yalay ang buong buhay mo sa pagbibigay babala sa mga tao tungkol sa isang paparating na panganib, ngunit sa halip na pasalamatan ka, ikaw ay binugbog, ikinulong at itinapon sa isang hukay ng putik upang mamatay. Hindi man dirigma si Jeremias na may hawak na espada o may sariling hukbo, ngunit hinarap niya ang mga laban na kakaunti lamang ang makakayanan. Ang katotohanang dala niya ang tanging sandeta niya, at dahil dito, nagdusa siya ng higit pa kaysa sa maraming hari at general noong kanyang panahon. Ngunit bakit kailangang maranasan ng isang taong matuwid ang ganitong matinding sakit? Bakit pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang sariling propeta ay tanggihan sa ganitong paraan? At higit sa lahat, ano ang itinuturo ng kwentong ito para sa atin sa kasalukuyang panahon? Ang paglalakbay ni Jeremias ay hindi lamang isang serye ng pagdurusa, kundi isang aral ng katatagan, layunin, at pag-asa na nananatiling buhay hanggang ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tiyakin mong nakasubscribe ka na sa channel at na-activate mo ang mga notification. Para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video, dahil ang mga ito ay espesyal na ginawa upang tulungan kang palakasin ang iyong espiritualidad at pananampalataya. Bago pa man niya makita ang liwanag ng mundo, si Jeremias ay napili na. Hindi ito isang karaniwang pagpili, tulad ng desisyon kung ano ang isusuot sa umaga. Ito ay isang banal na tawag, isang atas mula sa mismong lumikha. Ngunit sino ang nagsabi na ang pagiging hinirang ay nangangahulugan ng isang madaling buhay? Si Jeremias ay isang binata pa lamang nang matanggap niya ang napakalaking misyong ito. Babalaan ang Juda tungkol sa kanilang kataksilan at sa mga parusang darating. At, gaya ng sinumang may matinong pag-isip, ang unang reaksyon niya ay pag-alinlangan. Isa lamang akong bata, ang kanyang protesta. Sino nga ba ang makikinig sa isang hindi pabihasa, lalo na sa harap na makapangyarihang mga pinuno? Ngunit kapag pinipili ng Diyos ang isang tao, siya rin ang nagbibigay ng kakayahan. Hindi binigyan si Jeremias na isang nakahandang talumpati o isang daang walang tinik. Sa halip, isang bagay na higit na mahalaga ang kanyang natanggap, ang katiyakang hindi siya nag-iisa. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo, ang mga salitang umalingaungaw sa kanyang kaluluwa. At gaya ng anumang tunay na tawag mula sa Diyos, wala nang puwang para umatras. Ang pagsabing hindi ay katumbas ng pagtalikod sa layunin ng kanyang pag-iral. Walang takas. Kapag itinanim ng Diyos ang isang misyon sa puso ng isang tao, darating ang araw na ito ay hindi na maaring baliwalain. Ang pagtanggap sa misyong ito ay hindi nangangahulugan ng pagsasalita ng kaaya-ayang mga salita o pagiging isang minamahal na mensahero. Kailangan harapin ni Jeremias ang isang matigas ang ulo na bayan, mga pinunong tiwali, at isang lipunang tuluyan ng lumayo sa katotohanan. Isipin mo na ikaw ang taong papasok sa isang silid na puno ng tao at sasabihin ang isang katotohanang walang gustong marinig. Iyon ang kailangang gawin ni Jeremias araw-araw. At gaya ng inaasahan, hindi siya sasalubungin ng palakpak. Sino nga ba ang natutuwa marinig na siya'y patungo sa kapahamakan? At dito nagsimula ang kanyang paglalakbay. Isang propetang nag-isa, tinanggihan, ngunit hindi na tinag. Habang ang iba ay abala sa pangangalaga ng kanilang reputasyon at kapangyarihan, pasa ni Jeremias ang isang mas mabigat na responsibilidad, ang pananagutan sa katotohanan. Ang kanyang tinig ay umalingaunggaw sa mga lansangan ng Juda, hinahamon ang mga pari, magahari at maging ang mismong bayan. At kahit pa siya itinatakwil, hindi siya tumigil sa pagsasalita. Dahil kapag ang katotohanan ay nag-alab sa loob ng isang tao, ang pananahimik ay katumbas ng pagsakal sa sariling kaluluwa. Subalit ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging may dalang agarang gantimpala. Mararanasan ni Jeremias mismo ang halaga ng pagiging isang mensahero ng katotohanan. Ang kahihiyan, pang-aapi, at sakit ay magiging kanyang matapat na kasama sa paglalakbay. At ang higit na kamangha-mangha, hindi siya sumuko. Dahil sa kaloob-looban niya, alam niya, may mga misyon na mas mahalaga kaysa sa pansariling kaginhawaan. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang saan kayang tiisin na isang tao ang pagtanggi ng hindi bumibigay? Ano ang mangyayari kapag ang isang propetang umiyak ay naging pangunahing target ng kanyang sariling bayan? Hindi na ang parehong Juda ang dating kilala. Ang lupaing minsang ginabayan ng banal na mga utos ay ngayon ay lubog sa katiwalian, idolatria, at moral na pagbagsak. Ang mga hari ay yumuko sa maruming politika, ang mga pari ay ipinagbibili ang kanilang impluensya, at ang bayan,
well, sumusunod na lang sa agos, na parang walang masama. Sa panlabas, tila maayos ang lahat, ngunit ang katotohanan ay malayo rito, ang pagkawasak ay paparating na. Hindi ito usapin ng kung, kundi kailan. Kitang-kita ito ni Jeremias, pero sino pa ang handang makakita? Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako. Habang ang ilan ay nagsasaya sa mga templo na puno ng walang laman na ritual, may mga mapanganib na kasunduan sa politika na isinasagawa sa likod ng mga pintuan. Wala na sa dating lakas ang kaharian ng Timog, at ang Babylonia ay parang isang liyong nagmamasid, handang lumamon. Pero ang pinakamalaking problema ay hindi panlabas, kundi panloob. Lumayo na ang bayan ng Juda sa Diyos, at kapag nangyari ito, walang estratehiyang militar ang makapagliligtas. Hindi lang ito tungkol sa mga hukbo at kaharian, kundi tungkol sa mga prinsipyo. Alam ni Jeremias na mabigat ang kanyang misyon. Kailangan niyang gisingin ang isang buong bansa, pero paano mo gagawin yon kung ang lahat ay kontento sa kanilang pagkabulag? Hindi lang ito isang problemang pampolitika o pang-ekonomiya, kundi isang problemang pangpuso. Ang mga huwad na propeta ay nagsasalita ng gusto ng bayan, kapayapaan, kapayapaan, kahit wala namang kapayapaan. At sino ang naglakas loob na labanan ang kasinungalingang ito? Si Jeremias. At dahil daon, malaki ang kanyang naging kapalit. Ang kanyang mga salita ay parang martilyong bumabasag sa bato. Binalaan niya sila kung ano ang darating, pagkawasak, pagkakabihag at pagdurusa. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ito ang katotohanan. Pero sa halip na makinig, lalo pang pinatigas ng bayan ang kanilang puso. Tinanggihan nila ang menseh at ang mensahero. Tinawag nilang sobra, pesimista at tagapaghatid na malas. Dahil sino nga ba ang gustong marinig ang katotohanan kung mas comfortable sila sa kasinungalingan? Habang sinisikap ni Jeremias na iligtas ang kanyang bayan mula sa pagbagsak, lalo namang lumalala ang sitwasyon. Ang Imperyong Babylonia ay patuloy na lumalakas at malapit nang sakupin ang Juda. Pero may nakikinig ba bago pa mahuli ang lahat? Hindi ito naging hadlang kay Jeremias. Patuloy niyang ginampanan ang kanyang misyon, kahit alam niyang ang bagyo ng kapahamakan ay nagkukobli na sa di kalayuan. Pero ano ang mangyayari sa isang taong nagsasabi ng totoo kapag wala nang gustong makinig? Hindi pa tapos ang paghihirap ni Jeremias. Ang sakit na makita ang kanyang bayan na bumabagsak ay masusundan pa ng isang bagay na mas masakit. Ang ituring siyang kaaway na mismong mga taong nais niyang iligtas. Ang sakit ni Jeremias ay hindi lamang ang sakit na isang propetang itinakwil, kundi ng isang taong lubos na nagmamahal sa kanyang bayan at kitang-kitang ang kanilang kapahamakan ay hindi na maiiwasan. Hindi ito galit, hindi ito sugatang pagmamataas, ito ay tunay na kalungkutan. Ang kanyang mga salita ay hindi nagmula sa isang pagnanais na kondenahin ang Juda, kundi sa isang pusong nagdurugo para sa kanila. Siya ay lumuluha dahil alam niya ang katapusan na naghihintay sa kanyang bansa. At kapag ang katotohanan ay napakabigat ng dalhin, hindi na ito kayang itago, ito'y dumadaloy bilang luha. Ang tawagin siyang ang propeta ng mga luha ay hindi isang karangalang titulo, kundi isang marka ng kanyang pagkatao. Habang ang ibang mga propeta ay maaring pinatigas ang kanilang puso sa gitna ng pagtanggi, si Jeremias ay naramdaman ang bawat pangungutya na parang sugat na bukas. Hindi niya gustong maging tama. Hindi niya nais sabihin ang sabi ko nang nga ba. Ang nais niya lang ay magsisi ang kanyang bayan bago mahuli ang lahat. Pero habang lalo siyang nagsasalita, mas lalo siyang tinatanggihan. Ano mo ba ipapaliwanag sa isang tao na ang gusali kung saan siya nakatayo ay malapit ng gumuho, kung siya mismo ay patuloy pa ring nagsasaya sa loob nito, binabaliwala ang bawat babala? Ang kanyang mga luha ay hindi lang dahil sa kalungkutan, kundi dahil din sa matinding pagkadismaya. Nakikita niyang ang mga huwad na propeta ay yumayaman at nagkakaroon ng katanyagan sa pamamagitan ng pagsasabi na eksaktong gusto ng bayan na marinig. Ayos lang ang lahat, sigaw nila. Huwag kayong makinig sa pesimistang siyan. At sa gayon, ang mga tao ay nagtipon-tipon upang pakinggan ang matatamis na kasinungalingan habang isinusuka ang katotohanan. Alam ni Jeremias na ang hatol ng Diyos ay nasa pintuan na. Ngunit paano mo ipapaliwanag sa isang bulag na may bangin sa kanyang harapan kung siya mismo ang tumatangging idilat ang kanyang mga mata? Mula sa lahat ng direksyon, siya ay itinakwil. Ang mga leader ng politika ay tinuring siyang isang taksil. Ang mga pari ay tinawag siyang isang mapanirang puri. Kahit ang kanyang sariling mga kaibigan at pamilya ay unti-unting lumayo sa kanya. Dumating pa ang mga sandaling ninais niyang hindi na lang siya isinilang. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang misyon na parang isang pasaning hindi na kayang buhatin. Sino nga ba ang makatatagal sa ganitong pagsubok ng hindi bumibigay? Ngunit kahit sa gitna ng kanyang mga luha, hindi siya tumigil. Sapagkat ang kanyang sakit ay hindi naging dahilan upang siya'y manahimik. Ang kanyang paghihirap ay hindi nagpabago sa kanyang layunin. Si Jeremias ay umiyak,
ngunit ang kanyang mga luha ay hindi nangangahulugang pagsuko. Siya ay isang taong lubos na naunawaan na minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagsasabi ng katotohanan, kahit pa walang gustong makinig. Ngunit ang sakit na nadama ni Jeremias ay hindi mananatili lamang sa emosyonal na antas. Ang mga taong tumatanggi sa katotohanan ay hindi lamang ito inignore, sinusubukan din nilang patahimikin ito. At hindi magtatagal, matutuklasan ni Jeremias na ang pagtanggi sa kanyang mensahe ay hindi lang hahantong sa pagbaliwala sa kanya, kundi sa tunay na pangusig at pagpapahirap. Ang pagtanggi pa lamang ay matindi na, ngunit hindi ito rito nagtatapos. Kapag ang mga salita ay masyado nang nakakagambala, ang mga nakakarinig ay gagawa ng paraan upang ito'y patahimikin. At ito mismo ang ginawa nila kay Jeremias. Hindi na kinaya ng mga leader ng relihiyon at politika ang kanyang babala. Para sa kanila, isa lamang siyang manggugulo, isang taong nagpapahina sa bayan gamit ang kanyang tila negatibong mga pahayag. At kapag masyado ng istorbo ang isang propeta, ang kasagutan ng mga nasa kapangyarihan ay hindi dialogo, kundi dahas. At daon naramdaman ni Jeremias ang bigat ng kanyang misyon sa kanyang sariling katawan. Una, dumating ang mga hindi direktang banta. Sinundan ng mga panlalait sa publiko. Ngunit nang mapansin nilang hindi siya titigil, lumapit sila sa marahas na paraan. Siya ay binugbog, hinamak, itinuring na isang kriminal at hindi dahil may ginawa siyang masama, kundi dahil ayaw na nilang marinig pa ang kanyang tinig. At hindi lang yon, ipinakulong siya, hindi dahil sa anumang krimen, kundi dahil gusto nilang patahimikin siya. Sa isang iglap, ang propeta ay naging bilanggo ng kanyang sariling bayan. At hindi ito isang karaniwang pitan. Siya ay inilagay sa isang sepo, isang instrumento ng pagpapahirap na pumipigil sa kanyang mga kamay at paa sa hindi komportableng posisyon ng matagal, maaring ilang oras o kahit ilang araw. Isipin mo ang sakit, ang pagod, ang kahihiyan. Si Jeremias, ang taong nagpapaalala sa Juda tungkol sa kanilang hinaharap, gayon ay hindi na makagalaw. Ang propetang humihiling ng kalayaan para sa kanyang bayan, gayon ay bilanggo mismo. Ngunit sa isang mapait na kabalintunaan, siya pa rin ang tunay na malaya, habang ang iba ay nananatiling nakakulong sa kanilang sariling pagkabulag. Isang nakakatawang trahedya. Habang ang tunay na mga kriminal ay malayang namumuno, ang tanging nagsasabi ng katotohanan ay nakagapos. Ngunit hindi magtatagal ang kawalang katarungan. Pinakawalan si Jeremias, ngunit hindi ito isang tagumpay, ito ay isang babala. Ang sinumang maglakas loob na salungatin ang sistema ay pagdaraanan ang matinding pagdurusa. At alam niyang ang lahat na ito ay simula pa lamang. May mas matinding sakit pang paparating. Ngunit kahit sa lahat na ito, hindi umatras si Jeremias. Hindi niya ipinagpalit ang katotohanan para sa kanyang kaligtasan. Hindi niya pinalambot ang kanyang mensahe upang gawing katanggap-tanggap sa kanyang mga kaaway. Patuloy niyang tinulig sa ang kasamaan, kahit alam niyang ang kapalit nito ay mas matinding pagdurusa. Dahil para sa kanya, mas malala ang pagtaksilan ang kanyang misyon kaysa sa harapin ang sakit. At kung ang kulungan ay hindi sapat upang patahimikin siya, may mas malupit pang plano ang kanyang mga kaaway. Kapag ang isang propeta ay hindi sumusuko sa tanikala, ang kanyang mga kaaway ay gagamit na mas mababangis na paraan upang tuluyan siyang patahimikin. At hindi magtatagal, matutuklasan ni Jeremias na ang kanyang kapalaran ay mas malupit pa kaysa sa isang pitan. Kung inakala ni Jeremias na napagdaanan na niya ang pinakamasakit na pagsubok, nagkamali siya. Hindi pa nasyahan ang kanyang mga kaaway sa pagpapakulong at pagyurak sa kanya sa harap na madla. Gusto nilang tiyakin na hindi na siya magkakaroon ng lakas upang magpatuloy. Kaya't napagdesisyunan nilang ihulog siya sa isang balon, isang malalim at madilim na hukay kung saan natuyo na ang tubig at ang natira na lamang ay puti. Hindi ito basta parusa, ito ay isang tahimik na hatol ng kamatayan. Isipin mo ang hilakbot na malaglag sa isang hukay na walang labasan, kung saan ang lupa sa ilalim na iyong mga paa ay hindi matibay, kundi isang kumunoy na unti-unting sumisipsip sa iyong lakas. Unti-unting lumulubog si Jeremias sa putikan, ramdam ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Walang pagkain, walang tubig, walang nakikitang paraan upang makaligtas. Ang plano ng kanyang mga kaaway ay simple, iwan siya roon hanggang tuluyang manahimik ang kanyang tinig. Isang patay na propeta ay hindi na makakaabala pa. Tahimik ang balon. Sa itaas, patuloy ang buhay ng lungsod na tila wala silang pakialam sa taong nagsisikap na iligtas sila. At sa sandaling yon, maaring naitanong ni Jeremias sa kanyang sarili kung may saysay pa ba ang lahat ng kanyang ginawa. May epekto pa ba ang kanyang paghihirap? Mayroon pa bang nakikinig sa kanyang mga salita? Hindi niya alam, pero may isang bagay siyang tiyak, hindi siya mamamatay roon. At dito pumasok ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang kakampi. Isang taga-Ethiopia na nagngangalang Ebed-Melech, isang alipin ng hari, ang nagdesisyong kumilos.
Hindi siya isang makapangyarihang tao, ngunit mayroon siyang bagay na kulang sa maraming leader, malasakit. Agad siyang nagpunta sa hari at nakiusap para kay Jeremias, hinihiling na iligtas siya. Pumayag ang hari, marahil hindi dahil sa katarungan kundi dahil sa pansariling interes, at inutusan ang kanyang mga tauhan na ilabas ang propeta. Gamit ang lumang basahan at mga lubid, maingat na hinatak na Ebed-Melech si Jeremias mula sa putik, siniguradong hindi lalo itong masaktan. Hindi ito isang engrandeng pagliligtas, ngunit sapat na ito upang bigyan siya ng panibagong pagkakataon. Ipinakita ng simpleng kilos na ito na kahit sa pinakamadilim na panahon, may mga tao pa ring nakikinig sa kanilang konsensya at pinipiling gawin ang tama. Si Jeremias ay nabuhay upang ipagpatuloy ang kanyang misyon, ngunit ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Ang lungsod na nagtangkang ibaon siya ng buhay ay malapit na mapagtanto na ang kanyang mga babala ay hindi walang kabuluhan. Ang kanyang mga propesya ay hindi lamang pananakot, ito ay katotohanang naganap sa harapan ng kanilang mga mata. At kapag ang katotohanan ay dumating sa pintuan, wala nang makakatanggi rito. Ang mga salita ni Jeremias ay hindi mga hungkag na pagbabanta, kundi malinaw na babala ng darating na kaparusahan. At nang tumanggi ang bayan na makinig, naganap ito sa pinakabrutal na paraan. Dumating ang mga Babilonya, hindi bilang mga ordinaryong mananakop, kundi bilang hatol ng Diyos sa isang bansang tumalikod sa Kanya. Ang pagkobkob ay mahaba, malupit at walang awa. Nilamon ng gutom ang lungsod, nagkagulo ang mga tao, at ang pinakamahihina ang unang bumagsak. Ang mga nangungutya kay Jeremias noon ay ngayon ay nakikita na mismo ang kanilang kapahamakan, at huli na ang lahat. Siya ang naging huling tinig ng katotohanan bago bumagsak ang Juda. Nang tuluyang bumagsak ang mga peder ng Jerusalem, ang tanawin ay nakapanghihilakbot. Ang templo, ang pinakasagradong simbolo ng kanilang kasunduan sa Diyos, ay sinunog hanggang sa maging abo. Ang mga palasyo ay nilimas, ang mga tahanan ay winasak, at ang bayan ay dinala sa pagkakabihag sa Babilonya. Ang dating makapangyarihang kaharian ay ngayon isang tambak na wasak at puno ng panaghoy. Si Jeremias, na matagal nang nalalaman ang kapalarang ito, ay hindi nakaramdam ng katuwaan sa kanyang pagiging tama. Hindi siya natuwa sa pagbagsak ng Jerusalem, umiyak siya para sa kanyang lungsod, sa kanyang bayan, sa lahat na maaring nailigtas kung sila lamang ay nakinig. Ang mga dating nagtitiwala sa kanilang pampulitikang alyansa ay napagtanto ng huli na walang kasunduan ng tao ang makapagliligtas sa kanila mula sa hatol ng Diyos. Ang mga pari na dating binaliwala ang mga babala ni Jeremias ay wala ng templo upang pagsilbihan. Ang mga hari na nagmataas at hindi pinansin ang mga palatandaan ay ngayon ay napahiya, ang ilan ay pinatay, ang iba ay dinalang bilanggo. Ang lahat ng inaakala nilang matibay at matatag ay bumagsak sa harapan nila. Wala nang puwang para sa pagtanggi, ang kasalanan ng bayan, ang kanilang idolatria at katiwalian ay nagdala sa kanila sa ganitong kapalaran. At si Jeremias, nanatili siyang buhay. Ang mga Babilonya, sa isang pambihirang hakbang, ay piniling huwag siyang patayin, marahil sapagkat nakita nilang hindi siya kailanman naging tunay na kaaway. Ngunit alin nga ba ang mas masakit? Ang mamatay sa labanan o ang manatiling buhay upang masaksihan ang pagbagsak ng lahat na mahal mo? Nabuhay si Jeremias, ngunit pasan niya ang kaalaman na maaring naiwasan ang lahat ng ito. At marahil, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ngunit ang pagkawasak ng Jerusalem ay hindi ang katapusan, ito ay simula ng isang bagong yugto, kahit pa ito'y puno ng pagdurusa. Ang bayan ay ngayon ay kalat-kalat, malayo sa kanilang tahanan, malayo sa kanilang bayan. Ngunit sa gitna ng ganitong trahedya, may pag-asa pa kaya? Nananatili pa rin ba ang pangako ng Diyos para sa isang bayang maraming beses nang nabigo? Sa harap ng mga guho ng Jerusalem, ginawa ni Jeremias ang matagal na niyang ginagawa, umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay isinulat sa mga pahina. Ang aklat ng panaghoy ay hindi lamang isang ulat ng pagkawasak, ito ay isang sigaw ng sakit, isang malalim na paghihinagpis na isang taong nakita ang kanyang bayan na naging abo. Bawat talata ay may bigat na isang trahedyang binalaan ng ngunit hindi pinansin. Hindi lang ito tungkol sa mga peder na bumagsak, kundi tungkol sa isang buong bansa na gumuho, pisikal at espiritual. Ang kanyang paglalarawan ay nakapapangilabot. Isinulat niya ang tungkol sa mga batang nagugutom, sa mga inang wala nang may pakain sa kanilang mga anak, sa mga paring nawalan ng lahat, at sa mga mandirigmang gayoy gumagapang sa kawalan ng pag-asa. Ang dating ipinagmamalaking Juda ay nadurog, at ang kanyang kadakilaan ay naging abo. Walang pinalambot si Jeremias. Isinulat niya ito nang may tindi na isang taong sumaksi sa lahat. Isang taong nadama sa kanyang laman ang sakit na isang bayan na itinakwil ang Diyos at pinili ang ibang landas. Ngunit ang mas kamangha-mangha ay hindi niya inilagay ang sarili niya sa itaas ng iba. Hindi niya isinulat ito bilang isang taong nagsasabing,
Sabi ko na nga ba, kundi bilang isang taong nakikiramay sa sakit ng kanyang bayan. Hindi niya ginusto ang pagiging tama. Hindi niya ginusto ang pagkawasak. Ang nais niya ay ang muling pagbangon, ngunit alam niyang bago yon, kailangang maunawaan ng bayan ang halaga ng kanilang mga pagkakamali. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula lamang kapag kinikilala ng isang tao ang kanyang pagbagsak. Ang aklat ng panaghoy ay higit pa sa isang aklat ng kalungkutan. Ito ay isang salamin ng kaluluwa ng tao kapag lumayo sa Diyos. Isa itong paalala kung ano ang nangyayari kapag masyadong matagal na hindi pinapansin ang katotohanan. Ngunit kahit sa gitna ng matinding hinagpis, may liwanag ng pag-asa. Isinulat ni Jeremias ang tungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang habag na laging bago tuwing umaga, kahit na parang wala nang natitira. Dahil kahit gaano kahaba ang gabi, sisikat pa rin ang araw. Ang aklat ng panaghoy ay isang patunay na hindi kailanman lubusang iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Totoo, nawasak ang Juda, ngunit hindi yon ang katapusan ng kwento. Dahil sa likod ng trahedya, may mas malaking plano. Isang bagay na alam ni Jeremias mula pa sa simula, ang hatol ay hindi kailanman ang huling layunin ng Diyos, ang tunay niyang nais ay ang muling pagbangon. Ngunit matututo kaya ang bayan mula sa kanilang pagkakamali. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap, may bagong simula pa kaya. Kahit sa gitna ng pagkawasak, hindi nagtapos sa kawalan ng pag-asa ang kwento ni Jeremias. Dahil kailanman ay hindi isinasara ng Diyos ang isang yugto nang hindi nagbubukas ng pintuan para sa bagong simula. At iyon mismo ang ginawa niya. Sa kasagsagan ng pagkawasak, nang lahat ay tila wala ng pag-asa, nagdala si Jeremias ng isang hindi inaasahang mensahe. Pagkatapos ng 70 taon ng pagkakabihag, muling ibabalik ng Diyos ang Juda. 70 taon, isang buong buhay para sa marami. Ngunit gayunpaman, ito ay isang buhay na pangako. Ang propesyang ito ay hindi lamang isang pansamantalang ginhawa, kundi isang paalala na ang Diyos pa rin ang may kontrol. Ang parehong Diyos na nagbigay daan sa pagbagsak ng Jerusalem ay siya ring magbabalik ng kanyang bayan. Ang pagdidisiplina ay hindi isang pag-abandona, kundi isang daan patungo sa pagbabago. Dahil ang isang bansang hindi natututo mula sa sarili nitong pagkakamali ay maulit lamang ang kasaysayan. Ang pagkakatapon ay kinakailangan, ngunit hindi ito panghabang buhay. At hindi na natili sa salita lamang ang pangakong ito. Makalipas ang ilang dekada, si Ciro, hari ng Persia, ay pinayagang bumalik ang mga Hadyo upang muling itayo ang kanilang lungsod. Muling itinayo ang templo, at muling nagkaroon ng pagkakataon ang bayan. Ngunit ang totoong isyu ay hindi lamang ang pisikal na muling pagtatayo. Ito ay ang pagbabalik loob ng kanilang espiritu. Hindi lamang nais ng Diyos na bumalik sila sa kanilang lupa, kundi nais niyang bumalik sila sa Kanya. Ang mensahe ni Jeremias ay dumaan sa maraming henerasyon dahil hindi ito lamang para sa Juda. Ito ay para sa lahat na nakaramdam na sila'y malayo, basag, o natapon sa kanilang sariling pagkakamali. Ang muling pagtatayo ng Diyos ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan, kundi isang walang hanggang prinsipyo. Gaano man kabagsak ang buhay ng isang tao, laging may pagkakataon para magsimula muli. At ito ang tunay na pamana ng propeta ng mga luha. Hindi lamang siya ang tagapagbalita ng pagkawasak, kundi ng pag-asa. Ang kanyang misyon ay hindi lang ipahayag ang hatol, kundi ipakita rin ang habag. Dahil sa huli, ang kwento ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang pagkakasala ng tao, kundi tungkol sa kung gaano kalaki ang kagandahang loob ng Diyos na magpatawad. Ngunit ano ang kahulugan nito ngayon? Kung isang buong bansa ay muling naitayo pagkatapos na matinding pagbagsak, may bagay ba sa buhay mo na sa tingin mo ay hindi na maayos? Mayroon ka bang pagkatapon sa iyong buhay na pakiramdam mo'y hindi mo na matatakasan? Ang kwento ni Jeremias ay nagpapatunay na, sa Diyos, ang katapusan ay hindi kailanman ang wakas, ito ay simula lamang ng isang bagong kabanata. Ang kwento ni Jeremias ay isang buhay na patunay na may kabayaran ang pagsasabi ng katotohanan. Hindi niya pinili na maging isang propeta, ngunit siya ay hinirang. At dahil dito, kinailangan niyang harapin ang pagtanggi, pag-usig at sakit. Ngunit narito ang pinakamahalagang tanong, ilang beses na tayong tumahimik o hindi gumawa ng tama dahil sa takot sa opinyon ng iba? Si Jeremias ay maaring sumuko, maaring pinili niyang manahimik, ngunit hindi niya ginawa. At dahil sa desisyong yon, nabago ang kasaysayan. Ngayon, huminto ka saglit at pag-isipan ito. Ilang beses mo nang pinili ang katahimikan upang maiwasan ang alitan. Ilang beses mo nang iniwasan ang tamang landas dahil mukhang masyadong mahirap. Itinuturo sa atin ni Jeremias na maaring masakit ang katotohanan, ngunit ang paglayo rito ay may mas mabigat na kapalit. May mga senyales ba sa buhay mo na patuloy mong binabalewala? Mayroon ka bang sitwasyon na alam mong kailangang baguhin, ngunit patuloy mong nilalabanan dahil sa takot sa hindi komportableng pagbabago? Kung sa anumang paraan ay tinamaan ka ng kwentong ito,
huwag mong hayaang mamatay ang refleksyong ito dito. Ibahagi sa mga komento kung ano ang pinakanakaapekto sa iyo, kung ano ang natutunan mo mula kay Jeremias. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notifikasyon upang patuloy kang matuto mula sa mga kwentong ito na puno ng makapangyarihang aral para sa ating panahon. Dahil sa huli, ang kaalaman ay nagiging mas makabuluhan kapag ito'y binabahagi.